tuloy ngayong araw. Araw kami na babagita puputok ang astorya yung araw. Last day sin siya pamilya to Z GTV only. Motor pa siyang galas yun, but tekta no mo na sa People Express. Sa ulat ng pagkakahon natin sa kwento ito, 15 pulis ang inailalim sa restrictive custody ng Philippine Police sa pagkakasangkutno sa kaso ng nawala punger kinumpir ngayon sa Secretary Experimula. Ayon sa kalihim, ang pulis ang tinutulong pumatay mismo sa mga biktima. Ang niyang titigil ang maudad hanggat hindi nakakawit ng husya. Nagdita sa Remulla, tapos makulong ang kaanam na sa punger o sa Point of Justice. Yun pong Biyernes yan nangyari. Kahit na ikilos, nagtatangan siya. Alam mo, kalungay mga Pilipino na pari. Hindi mo kaya para ang naging Panginoon ng Pilipino hindi magkaroon. Muli namang nabuhayan ng pag-asa ang pamilya ng mga biktima matapos ang testimonya ng akusadong si Julie Patidungan laban sa negosyanteng si Charlie Atlang at aktres na si Gretchen Barreto. Ang inaumasid lang masaliman pa ng pamahalaan ang implikasyon sa kaso. Handa rin ang tumulong sa paghahanap sa mawalang sabungero na itinapon umano sa Taal Lake. Kahit hindi pa nakita yung anak ko, dahil naman may kanya na pangyayari. Pero hindi ko akalain na totoo pala yung mga sinasabi nila. Akala nga po wala na kaming pag-aasa para sa kanila. Kaya pasalamat po ako. Kahit paano po ay may nakonsensya na magsabi po ng totoo. Nasawi ang isang pulis habang sugatan ng isa matapos agaw ng baril at patukan ng isang exotic sa loob ng mga resinto sa Armon Cavite Miyerkules ng umaga. Ayon sa Philippine Provincial Office, dinala sa istasyon ang sospek matapos ireklamo ng trespassing. Pero sa hindi pa malamang dahilan, bigla umanong inagaw ng lalaki ang baril ni Police Master Sergeant Joel Mendoza at namaril. Dead on the spot si Mendoza matapos magtamo ng dawang tama ng bala. Sugatan din ng isa pang pulis na nabaril sa biti. Napatay naman ang sospek matapos gumawa ng butok ang ibang pulis sa presinto. Nagkalamang kalalay lang ng sospek noong June 28 mula sa Iwahig Prison and Penal Farm sa kasong murder. Sa motorsiklo at pick-up truck sa Hinto Pangasinan nito ang di sa CCTV footage nag-overtake ang pick-up truck sa mga sasakyan nasa unahan nito sa National Road sa Barangay Santa Maria at mapunta sa linya nasa lubok ng motorsik. Tumilapo ng halos 5 metro ang rider at tamo ng matitinding sugat sa katawan. Isinugod siya sa ospital pero namatay rin habang ginagawa. Sa din sa CCTV, ang magbangga motorsiklo sa road sign sa Pilalabato nitong Webes ng madaling araw. Bumabay rider sa haan na National Highway ng Barangay Poblasyon ng sakto ang karatula sa inaayos na box culvert at hutong na. Tinulungan mga responding rescuer, biktima at dala sa ospital. Pero ideklara siyang dead on arrival ng motor. Arestado sa entrapment operation ang isang nagkilalang negosyanteng nagsangla umano ng peking titulo ng lupa sa Antipolo City Rizal. Payan ng kalahating milyong piso. Nasukol ang suspect ng humiit ng 100,000 pesos sa biktima. Nauna nang nabigyan ng 5,000 pisong suspect mula sa pakasangla tito. Ito na biktima na kay ang tulo na sunya ito sa Registry of Deeds. Dito na humingang tulong sa pulisya ang biktima. Hindi nakmen ng suspect kung peke ang sinangla niyang titulo. Paliwanag lang ng suspect gamitin sa negosyo ang kuhang pera. Nakulong na sa custodial facility ng Timolo Police ang suspect na naharap sa asong stock. Susunod, Miss World 2025 Nagabes, may bagong landas na tinatahak aman sa pagbalik ng Tinicho Test! Nabalik ni Pedro Express sa sports na bigos pinagtanisar Asial at kapartner si Eva Liz ng Germany na umusad sa ikalawang round ng Women's Doubles Wimbledon sa London. Tinalo sila ang tadya nila Queen Gleason ng Estados Unidos at Ingrid Martins ng Brazil sa straight set 6-4 at 6-2 nitong Huwebes ang gabi. Dahil dito natapos na ang maiden campaign ni Iyala sa All England Club. Tinuwag na fan mag-abang court. May habang tinutulong ng security na makausap palabas. Daming fans. Gumawa na sa isa at Alan Maris ang makaharap sa center court namin singles defending champion na si Barbara Krejcikova kahit di makausap sa second round ng singles at double sets. Masaya po si Alec na naging performance niya sa torneo. Amin naman po natin na magiging ng weekend weather mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Dito Ariel,
Nasaan na ba yung bagyong Bising? At gaano palakas? Jeff, nasa Northwest Philippines, ang Federation Bising na buo madaling araw nitong Biyernes. Ang good news, mabas nito ng Philippine Bureau of Responsibility ngayong hapon at uli itong namataan 145 kilometers west-northwest ng Layan, Cagayan. Dahil dyan, biba na rin yung mga wind signals sa Northern Luzon. May hanggang lumakas sa 55 kilometers per hour at may pabugo na 10 kilometers per hour. Magre-recur ulit ko ang Diyos ng dagat, posibleng makas bilang tropical storm bago muling pumasok ng par sa linggo. Pwede po lang may ating panahon by then. Medyo may mapagulan pa dyan po sa bahagi ng Ilagang Ilocos Norte at Cordillera, Cagayan Valley dahil sa bagyo at sa habagat. Meron ding asang mga pagulan sa Central Zone, Calabarzon at Mindoro hapon at gabi nitong Sabado at Linggo. Sa ibang bahagi naman ating bansa, maulan din po kapag hapon at gabi ng Sabado sa lugar sa Visayas at Mindanao, lalo sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Cara, at masalakas po ulan sa Mindanao Linggo ng hapon hanggang oras ng hapunan. Tayo ng Metro Manila, mas ang tsansa ng pagulan sa araw ng Sabado, pagmat medyo pa po sa araw ng Linggo. Yan, Vic Huertas, ako si Joel Has. Happy weekend, job, always bring your umbrella at ingat po niya. Late sa office sa ating Star Patrol Express matapos ronahang Miss World Asia 2025. Tatake naman ngayon, Krishna Gravides, ang landas sa pagiging recording artist. Inilabasan niya ang sariling kondisyon ng kantang Rainbow na classic hit ng banda Southern. Pilit umano siya sa mensahe ng kanta na hindi dapat tumuko sa mga hamon ng buhay. Ayon kay Krishna, matapos ang ilang taong pagsali sa mga beauty contest, bagong oportunidad ang papasok sa mundo ng musika para lalong makilala ang sarili at maipakita sa publiko ang iba pa niyang talent. Manaw na ang ng entertainment columnist, team host at talent manager na si Lot Solis noong Webes sa edad na tupol. Kinapitan kanyang anak si Steve Solis McDonald dahil si Manay Lolit sa ospital dahil sa ake sa puso. Bumuhos ang pakirami sa kilalang writer sa bansa. Kapanrito ang kapwa niyang lustang si George Luna. Aalahanin umano niya si Manay Lolit bilang isang tapat na kaibigan. Naging bukas si Manay Lolit sa kalagayan ng kanyang kalusugan sa social media kung saan sumasailalim siya sa dialysis dahil sa sakit sa buto. Mayroon din siyang problema sa puso. Naging controversial din ang karera ni Manay Lolit, lalo noong masangkot sa 1994 Metro Manila Film Festival scam at matalsik sa Professional Artist Managers Incorporated dahil sa lapat kaya may OAD mga ulit-ulit. Itutuloy ng OPM singer at songwriter si Sierra ang nakatakda niyang birthday concert Setyembre sa bilang ng pagpanaw ng kanyang ina noong June 27. Sa social media, sinabi ni Ice na mabigat pa rin sa pakiramdam na ulila na siya sa mga magulang. Pero dahil tinuruan mo siya ng kanyang mana na maging profesional sa trabaho, the show must go on. Ani mas agingan pa niya pagtapak sa stage dahil kasama umano niya sa kanyang puso ang dalawa sa kanyang biggest fan. At yan ang ating Star Patrol Express araw na ito. O bago yung mga may biyahe po ngayong weekend, ingat po lalo po yung mga nasa kababayan po sa norte. Ingat po, sabi dito agad medyo slight na pagulan po, no? Jabi man. Balay po, ha? At iyan naman nagbagang balita. Huwag mo kalimutan mag-alas SC. Like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Kung po si Denise Dinsay. Mga kapamilya, bukod sa YouTube at TikTok, napapanood ng live ang People Express, ABS-CBN Channel, Kapamilya Channel, A2Z, GDTV at All TV. Ako po, si Jeff Canoy. Maraming salamat at happy weekend, kapamilya.